Okay, nasa loob na po ang starting lineup para sa magkabilang kupunan. Santa Lucia and Pure Foods. Pure Foods, of course, gunning or trying to formalize yung kanilang grab sa first position sa ating 105-15 USA Collect starters. Pumaren and Evangelista playing guard. Sigel ang nasa gitna. Patrimonio and Brown. Solid na yung starting lineup. Santa Lucia will have Santiago, Falcasados, Espino, Lipot, and Temple. Partner, makikita mo dyan, ang maliit si Pumaren lang, no? Lahat sila malalaki, pati yung tuma nila nagiging si Evangelista. Ang bigat nung lineup na yun, no? Yung kanilang adjustment. Papakita sa inyo yung versatility nitong Ray Evangelista, no? Na tatlong posisyon, hanggang 4 na posisyon yata pwedeng laruin eh. Oo, lahat yan, ginagawa niya. Tumatakbo pa yan sa break. Ayan, tapos no? nakakadip. Ito na nga, Sa tumatakbo na. And Ray Evangelista, sa pagkawala nitong si Segoba, si Alvarado Segoba, itong si Evangelista ngayon ang kakain ng mga minutes na iniwan ni Segoba. First miss, isang mintis ang magkabilang kupunan. Chino Trinidad po kasama si Alphonsus Chu para sa game na ito. Of course, Tanduay still hoping that they can grab first position, pero mangyayari lang yung coach kung matatalo ang Pure Foods dito, no? Oo, kung matatalo tapos mananalo kami sa linggo, mag-number 1 kami. Pero kung win over the other, tinalo nila kami dun sa probinsya sa Bacolod. Oo nga pala, pag nagtama kayong pareho, no? Kung tatlo kami pare-pareho, maganda sana may triple tie. Pero wala, bali hindi nakasama sa quotient yun. So matimbang talaga ngayon itong Pure Foods will take yung first position. Pero kailangan tapusin muna nila ang kanilang assignment dito. Dahil kung titignan din natin sa ating mga draw, chances are, baka makita pa nila yung Santa Lucia sa quarterfinals, no? Hindi natin alam. Depende pa ho sa placings kasi yan. Oo, madami pa mangyayari dito. Medyo magulo pa, no? May mga laro pa ho tayo sa darating na Sunday at sa darating pong Miyerkules. And of course, meron pa rin ho tayo sa second game mamaya. Maglalaban yung San Miguel at saka Shell Velocity. Magkakaalaman din sa pwestuhan yun. Yun naman ang crucial na game na mamaya pa mapapanood nyo. Crucial naman para sa kupunan ng Alaska din yun. Sa Alaska, oo. Ang placing nila kung ano mangyayari doon. Kaya ibang-iba talaga ho yung format dito, no? More interesting at makikita natin hanggang dulo hindi magkakaalaman ng pwestuhan. Makikita natin sa nangyari nyo, no? Hindi si Ronnie Magsanok ang nakita nyo kanina, no? Ang nag-first five sa kanila, itong si Jack Santiago. Pero nakapunto, saka siguro papagudi na muna si Dindo Pumarin bago papasok si Ronnie Magsanok. Ito si Jack Santiago, isa sa mga pinakamakulit na gwardiya na makikita nyo sa liga. Jack Santiago starting the game. Ito si Ronnie Magsanok ngayon, off the bench ang nilalaro, pero ganun pa rin sa ka-effective, no? Oo, nung nakaraan yan, ang daming pinukul na 3 points niya. Dennis Espino trying to take a baby hook. Ayun, hindi nagka-ismelan. Hindi nagka-ismelan. Sasabihin ko pala, hindi nagka-ismelan eh. Yes, sabi natin. Pero as a coach, minsan hindi ka na maiinis, no? Pagka ganong klaseng turnover. Dahil nakikita mo yung pagpupursige ng mga players mo. Pagka-agresibo nila, nakikita mo kaya maganda. Temple kontra kay Ray Evangelista. Papabor sa pamuntang baseline. Palobong tira. May pa rin itong Joe Temple. Ito si Joe Temple naglaro dito sa Santa Lucia, third conference of last year. Alam niya rin ang brand ng Pinoy play at hindi rin basta-basta ang laro nito. Marunong. Ito si Sigel. Kawawa naman itong batang to, nasunugan ng bahay. Alam mo, marami sana tayo maidodonate sa kanya eh. May problema lang tayo. Bakit? Paano magkakasya short stick yan? Hindi pumasok sa hita niya. Ayun nga, magdodonate siya lang ako sa sapatos pero baka isuot sa kamay. Then, nangyari ho yan, nasunog yung condominium. Computer ba simula? Oo, pinagsimula doon sa computer doon sa saksakan, nag-overload. Ayun. Yun daw yun ang balita ko. Na-obvious ang bahay ni Sigel. But hindi niya pinapakita yung effect ng pagkasunog ng kanyang mga gamit. Ito si Sigel, yung suot-suot ng uniform na yan, pinagawa pa, bumili pa ng bagong sapatos dahil talagang walang natira. Yeah, I heard even the key of yung truck niya, naiwan na sa loob. Binasag niya pa yung salamin para mailabas niya, no? But Sigel, the true professional, no? Nangyari yung sunog na yon nung game nila last Wednesday. And nagpakita pa rin siya dito kahit na wala na sa bahay. muntik siyang matos na doon, ano? Yun ang sinasabing sunog bahay. Oo, natutulog daw siya yun. Buti may gumising daw sa kanya. Hindi, si Andy pala, meron niyang meron niyang parang, hindi masakit, no? Pero may habit siya, nag-sleepwalk. Oo. Mahirap yung dad, no? Magising ka. Pagising mo sa ibang kwarto pa. Delikado yan, wag kang ganyan. Baka tayo yung matirador dyan, hindi tayo makauwi ng bahay. Baka makita ka ni Commissioner yan. Kung dito ka sa tabi ko. Iba yan, anong ginagawa? 4-all ang ating score. 8:49 remaining. Falca Santos nasa free throw line para sa dalawang bukol. Ang ating pong laban, again, Santa Lucia at saka ang Pure Foods. Ito nakakatakot dito sa Pure Foods. No? They're gonna start slow in the first and second quarter, especially the import si Brown. No? Pagdating ng
third and fourth quarter niya, diyan umuusok yan. I remember one time, 9 points lang siya ng first and second quarter. Pagdating natapos yung laro, nag-30 mahigit. 30. Yan si Derek Brown, nag-average ng 82 points per ball game. Tops yan sa mga imports natin. Yung puntos na kanyang ini-score. At ang kagandahan ng score niya, yung 32 points, siguro mga kalahati doon hindi yung score na tira na lang basta no? Oo, talagang pinag-iihirapan pa din. Talk of quality points, no? Yung 32 quality points sa steal. Santiago is up and he is done. At bibigyan niya ang Santa Lucia ng 3 puntos na kalamangan dito sa first quarter. Sigel is down. Nandun yung Dennis Chirino. Uy, naku! Si Sigel! Napaupo. 3 points. Napaupo doon sa Commissioner's Row, no? Sa kanyang hustle. Yan ang sinasabi natin na yung dimension na ibinibigay nitong mga players na itong mga Phil-Americas na nagdatingan dito. Iba talaga yung intensity. Tingnan mo Supalpal. Hahabulin yung bola. Ito being brought to us by Smart Body GSM Prepaid. Wala na siyang habol sa bola but still hindi niya sinukuan. Ayun, napaupo si Sigel. Oo, napaupo. Yan ang hassle, no? Parang yung dalawang kita mo, yung Alvarado Clegg, walang kapaguran Teka muna, mukhang ito, pukpok ng pukpok. Ang dami nang nagagawa to sa Santa Lucia. They're up by 5 points kontra sa Pure Foods. mukhang masyadong seryoso itong mga kupunan ng Santa Lucia. Santa Lucia, importante rin sa kanila sa positioning. Dahil Positioning. makikita natin na right now, may 2 and 4 record sila. Ang Mobiline, merong 3 and 4. Kung mananalo sila dito, maitatabla nila yung record ng Mobiline. Oo, kasi tama, matatabla nila, no? At least tataas yung kanilang... Meron pa silang isang game na natitira. Oo, meron pa sila Isa isang pa game. sila, no? Tapos sa linggo, maganda laban. Yun, nako. Buti na lang, magtatrabaho Sold ako. out. Hindi ako manghihingi ng ticket sa'yo. Hindi pa naman makapanghingi ng ticket sa'yo, magpapasko na yun. No? I-reserve pa natin sa championship yun. Ito sa labas, Jack Santiago! Ayaw tumigil ang Santa Lucia. And they're up 12 kontra sa 4 points lamang ng Pure Foods dito sa first quarter. Off and running in real doors dito sa pagsisimula ng ating laban sa Biyernes na ito dito sa Phil Sports Arena. Bateryang pangmatagalan, the official car battery of the PBA. Welcome back dito po sa Phil Sports Arena sa Pasig kung saan nagtatapat ang Tender Juicy Hot Dogs at saka Santa Lucia. Santa Lucia off and running sa kanilang magandang shooting from the outside. Patrimonio strokes it from 3-point country. Wala. Yung tira nga pala ni Jackson Santiago kanina was from PLDT range. And it was the first conversion of the ball game. Jack Santiago playing the starter's position para sa Santa Lucia. At maganda yung pinoprovide ng numbers dito. Oo, kasi maganda po-measure itong batang to. No? Siguradong pahihirapan niya si Dido kahit paano yung pressure defense niya. So pagpasok nung kanilang point guard, medyo relax na medyo si Ronnie Magsano. Struggling a bit itong kapunan ng Pure Foods dito. They only have 4 points. Under 7 minutes na ho tayo dito sa ating first quarter. Santa Lucia. At tatawagan siya ng traffic rig. Makikita mo yung kilos ni Espino, mas may quickness siya kaysa dito kay Sigel. Alam niya may advantage, kaya talaga pag pump fake niya, ito dumadrive na kagad. Kaya makikita mo talaga itong Espino, deceptive na may quickness, May quickness, maganda kumilos. Hindi mo lang mapapansin kasi talagang parang laid back, no? Yung parang akala mo matamlay pero he plays tough inside. Ayan, no? Hirap na hirap si Sigel. Sigel having some problems against Santa Lucia's defense. Kahit sa Santiago, nakakalusot sa kanya. Sa ating Jackie Briefs running time, we have 6 and 15. Pero wala kami. Oh, naku, nabitawan. Ganda matchup ito. Ang ganda naman ang pass. Yan ang sayang. Sayang, ganda ng cut niya, no? Saka execution nung poste nung Limpot. Ito si Evangelista. 6-point coming. At dumating para sa kupunan ng Pure Foods with under 6 minutes sa ating first quarter. Ano yung ginagawa ni Evangelista? Siya na tumatao sa import nung may score pa, may finish pa sa break, no? Talagang kailangan na sa condition siya yan. Ito mga tipo ng player na sinasabi nating ang sarap no? Pagka ang team meron ganito, yung utility. Sabihin mo, umiscore ka, i-score. Sabihin mo, magdepensa ka, i-depensa. Ray Evangelista, one of the most versatile players. Sa ating key numbers, no, sa ating matchup na ito,
Ito, Coach Al, tignan mo yung numbers do sa puntos. Talagang Pure Foods. Pouring it on dito sa ating Governors Cup. Pati yung sa field goal nila, lamang sila. No? Sa rebound, kita mo naman, 48.4. Pati assist, no? Pagpapakita sa inyo na all around ditong Pure Foods, they mean business dito po sa ating Governors Cup. Sabagay, matagal-tagal na rin silang hindi nakakapasok ng championship muli at nakakatikim ng corona. Oo, matagal-tagal na rin. Saka ito maganda pa rito. Kala ko nga malalaman lahat kasi itong si Coach Derek dati galing sa Talusian, pati si Temple na under sa kanya. So alam niya lahat yung kilos, no? Ayun ang tumpak doon. Kilala niya ang mga habits nito mga ito. At si Jude Lundot, si Dennis Espino, ang tagal niya nang inaalagaan yung mga yan. Para mga anak niya na halos yan. Oo, lalo na to si Limpot. Lasal Days pa lang, magkasama na yung dalawang yan. Jun Limpot just scored on a follow-away. It's a 9-point lead para sa Santa Lucia. Ito na si Brown, magsisimula na. Nakita mo yung ano yung gano'n? Ano ka kaya nun? Kahit sa natin nung araw, hindi natin kaya yun. Iba yun! Kaliwa, ang hirap! No? Daming dinaanan, no? One of the highlights of this ball game, at yan ang sipag ng Brown, no? Ibang klase ito, Coach. Sakyan kaya natin ito si Brown. Hindi mo, ang ganda ng ulo. Yan ang kilo, sumisid. Oo. At saka ang pinantira, yung kaliwang kamay, kanan yan eh. Oo, ano na siya kasi masyado nang malalim, no? Yan, si Flight 32. And he takes off for his first 2 points of the ball game. Espino, spins. Palay siguro palakpak ni Commissioner dahil magkababayan niya, no? Oo. Asa kaya si Commissioner? Ay, hindi. Baka nasa traffic ngayon yung kasama natin. Baka may laban, may karera. Wala tayo. Biyernes eh. Biyernes ba? Mamaya, tanong natin kay Andy Howe. Si Andy Howe kasama natin sa second game mamaya. Ito na naman yung Brown. Iba yung kilos talaga ng Brown. Kung sisinig natin, Siegel from the outside. Uy, wala man lang bumax out, no? Ibinibigay niya doon sa kanyang kapitan na si Patrimonio. Ito, balik na naman yung Santa Lucia. Nice pass. Ang ganda na pasa ni Jackson Kawin siya Chawin. naman. Pero Jun Limpot doon sa last shot na yan, parang wala pa sa pwesto bago tumira eh, no? Saka wala din nag-rebound. Lahat sila nasa labas ng kita mo naman mga isip. Oh, nakakita! Huli ng Temple, nabasa yung take-off. Isa sa pinakamahirap gawin na supalpal, yung sa flight makakabulin. Ang hirap pabulin ng coach, ah. Ipinakita rin ni Temple kasi nung dumating daw si Temple dito, balita ko, wala raw sa kondisyon to. Ito, makikita natin. Ito ang kondisyon ng pagbomba at saka na-anticipate niya yung pagbomba. Na-anticipate niya. Mukhang napag-aaralan din niya yung laro, eh, no? Yun yung Temple na nakita rin Joe Temple in his second tour of duty para sa kupunan ng Santa Lucia. Ang original import ng Santa Lucia, si Juan Johnson. Yung kumikero ng Santa Lucia, nasa injured. Kumita na. Oo, hindi na injured. Injured. Nagkaroon ng problema sa kanyang sa milikod niya ata dahil alam mo naman ang taas tumalon eh. Oo, mataas tumalon. Acrobatic masyado yung ano. Kung anong magic ginagawa. Pinasok nila si Joe Temple, hindi kasing flashy ni Juan Johnson pero para mas effective eh, no? Hindi kasi team player to eh. Actually, bago umpisa tong ligang to, yung 6'4 and under, no? Dumating yan sa ensayo namin, nakita namin siya doon. Tapos ang balita nga namin, may kukunin daw ng shell, ganito, nalipat yun, nabalik sa Santa Lucia. Asa pumunta siya dito on his own? Oo, pumunta siya. Kasabay ni Laquan Johnson na ata, nag-ensayo pa yan sa Santa Lucia. So hindi siya yung tipo na import na tinawagan ng Santa Lucia para dumating dito, ha? Oo, kasi galing nga sa kanila yan eh. Saka, pinakakain daw ng alikabok niyan si Juan. Iba kong minus eh, no? Oo, Kaya panonood sa atin. Ito si Alvin Patrimonio. Much has been said about yung dip sa kanyang numbers, pero knowing Patrimonio, ipagpapalit niya na yung kanyang maraming scoring sa kanilang mas magandang katayuan ngayon, no, Coach? Oo, saka makikita natin mga pinasok na naman ngayon si Boyd Fernandez. Siguro sabi ni Derek, teka muna, napapagod tong yung utol kong star player natin na talagang maganda kwansa. ito. Ito dalawa para yung bigyan natin ng gloves, pareho yan. Ganda yan. Ito, si Temple from the outside. The effective Joe Temple has 4 points in the ball game. Si Brown, meron 2 points. Pero sabi nga ni Coach Al, itong si Brown, any moments notice yan, puputok ang game yan. Oo, dire-diretso yan. Ayun na, masasabi lang natin. Ito na. Simpleng-simple, parang ang dali-dali ng basketball sa kanya. Nung unang dumating niya, inakala natin, dahil sa kanyang moniker as Flight 32, akala natin talagang flashy, no? Pero ibang effectivity. Anyway, lamang ang Santa Lucia 21-12 sa Pure Foods.
Magpapatuloy po ang aksyon dito sa Phil Sports Arena under 3 minutes 2 and 56 to be exact sa first quarter, and Santa Lucia surprises Pure Foods. Ito na si Jackson Tiago, nakakita siya ng katapat niya. Fernandez will feed Evangelista, tusok na tira, wala, but he will get his own miss. Set up Fernandez for the jumper, wala, ito, box outan, Jackson Tiago. Ang ganda ng matchup na yun, no? Oo, Fernandez, Santiago. Parang mga boxer eh. Oo, sa timbang dito, parang mga flyweight sila, pero ang timbang niyan baka pang middle, ay, Oo, mabibigat yan. Mabibigat yan. Temple. Ito, hindi niya range yata yung extended. Ito to sa 3-point line, hindi niya masyadong gamay. Pero may pukol din sa labas yan, pero hindi ganun ka-effective. No? Brown. Ayun na! Saka ang ganda lumundag ng Temple, ang gaang ng katawan Oo, saka nga maganda dyan. Parang natin yung balikat niya. Oo, Oo, parang football player, kaya malakas ang upper body. malakas yung upper body, kaya ang ganda umangat Ayan na, oh. Break, aangat, pambalikat sa ilalim. And Joe Temple has 6 points in the ball game. Itong Santa Lucia, ngayon nakikita natin after a shaky start dahil naramdaman nila yata ako sa pagkakawala nung kanilang mitiniling na yung alaga nilang isa. Yung sino, ano pangalan nun? Si Rob Parker. Pero nakita mo yung ikinikilos nila nung una, parang nangulila sila. Ngayon, iba itong Santa Lucia. Oo, parang tinanggap na nila no, na talagang wala na siya, tapos medyo nag-struggle sila ngayon bumabalik. Now they got a very good import as a attitude pa sa kung maglaro as a team. So nagpi-pick up na naman. Yung Quan Johnson, no question, no? Napakagaling maglaro niyan. Pero ang problema ng Quan Johnson, may tendency nga mag-showboat Oo, yung problema ni Quan Johnson yung Quan. Oo, yung Quan niya. Oo, problema. Ito, si Ronnie Magsano against Boyd Fernandez. Ito, si Boyd Fernandez, ang sakit din sa ulo ng mga point guard dito. Ito na, naging alaga mo nga pala sa pabuto, no? Wala, masipag yan, saka magandang attitude yan sa ensayo, no? Pag may magaling na point guard, anong gagawin mo? Ibigay si Boyd Fernandez. Joe Temple, smooth sa kanyang jumper, 8 points. Mukhang may hinahabol dito ang Santa Lucia. Hindi biro itong nilalaro ng Santa Lucia. Ang talong dito, partner, yung sustaining nila kung hanggang saan sila tatagal anong quarter, no? Ito, nakahawak na si Jun Lipot kay Alvin Patrimonio. Si Alvin Patrimonio talaga kahit anong gawin mo, kailangan bumalik siya doon sa posisyon niya sa ilalim. Oo. Pupostehin mo at papopostehin dahil doon siya talaga nagtatrabaho. Kasi nga, nung dumating sa kanya andun yung si EJ, nandito si Sigel, tapos dumating pa tong si Brown, di ba lalagay sa dyaryo na sa labas muna siya maglalaro? Actually, palagay ko, padihado lang yun Kunyari lang, panlansi lang yun Kumbaga sa gera, no? Diversionary tactics lang yun ng Pure Foods. Pero kung titignan mo si Patrimonio, pa rin naman siya naglalaro Okay, katulad nung sa amin. Di ba? Pinusta Kala namin sa namin labas na, pumoste nung mahabol na kami, di ba? Nadali ka nung veteranong coach, no? Talagang iba yan Sinasabi nating saywar dito sa sport mo ng basketball, no? Na pagka naniwala ka sa lahat ng nababasa mo, mahihirapan ka, lalo na doon. Talagang alam natin si Patrimonio sa labas titira. Pero talagang sa labas, 4 na 3 points yun ang kalaban namin. Isa sa pinakamagandang inilaro, no? Ng Alvin Patrimonio. At saka ang ganda ng digdigan na yun. Swerte ng mga taga-Bacolod. Oo, ganda ng laban yun. Talagang gandang laban. Balita ko, ang sarap ng pagkain doon. Ano? Sa isang upuan dun Lalaki chan mo. Hookshot itong si Espino. Saka ang ganda ng laban. Nakita natin ang highlights ng laban na yon. Yung itinira ng Pumarin. Do, Canada Brown kami. doon na nagkamatayan. Dito 25-16 ang Pure Foods na nagkakaroon ng problema sa first quarter. DJ File ang pasa ni Alvin Patrimonio. Ayun, doon napipilitan na si Patrimonio maging post passer. Oo. Ito na, 6 seconds to go. Alam nila to. Kailangan bilisan ni Joe Temple. Mukhang aabot. Ako, nasundot yung Evangelista. Bilis talaga nung kamay nung batang yun, no? Oo, mahaba ang mga galamay. Parang ikaw, partner, nung dati. Nung araw, mabilis ang kamay mo. Mabilis lang. Hanggang doon na lang. 25-16. Limpot. 3-point shot. Muntik madali. So magtatapos ang ating first 12 minutes of action. The mga Santa Lucia, 25-16 kontra sa Pure Foods. Try the new chili cheeseburger with coleslaw. Get the pinaka-burger at the burger machine. Ito na, pinaglalaro namin Ang ganda dito. ng telepono mo, Brad, Okay yan,
Pagkatapos ng ilang taon, pwede ko nang arborin yan. Mura lang itong telepono to. Bibigay ko sa iyo yung casing lang. Yung casing. 25-16 ang ating score. Simula po ng ating second quarter. Kasama po si Alphonsus Chua, ito si Chino Trinidad para sa ating first game sa araw na ito ng Biyernes. Derek Brown, nothing but air. Magsanok off the rally na. Pero Tutak talaga. Kita mo naman ha. Yung iba niyan, kung yung isa yan, go na. Atake na. Oo. Talaga teka muna, hintay natin. talagang yung tama-tama yung sinabi mo. Team player talaga. Team player talaga to. Saka kita mo, saka hindi nagreklamo. Wala kang makita sinisigawan ng teammate niya. At saka magaling dumipensa sa lapad nito. Ito ang ating field coach sa first quarter as Derek Brown scores his 8th point of the ball game. He had 6 in the first. Naagaw pa. Yan yung Brown, tingnan mo. Dave, tumira, simple. Ano yung mga batang mahilig mag-basketball, coach? Ito ang pwede nilang panoorin, no? Itong si Derek Brown. Pinadadali niya ang basketball. Napakasimple ng basketball. Hindi yung kakailangan mataas na mataas tumalon. Magaling na magaling mag-dribble. Timing, eh. Tingnan mo to, oh. Change of pace, fake. Wala namang arte. Walang arte. Hindi man lang binomba, hindi man lang ano, no? And that was brought to you by Smart Body GSM Prepaid. 5 points na lang kung kalabangan na itong kupunan ng Santa Lucia. And one more shot para sa kupunan ng Pure Foods. Richard Del Rosario commits a violation doon sa free throw shot na yun, doon sa 3-point play opportunity ni Derek Brown who has 10 points in the ball game. Pati yung referee nabilib, binigyan patuloy ng isa eh. Namamaha. Saka kung free throw to, makikita nyo mamaya, hindi sa eksakto sa guhit eh. Lahat yung mga nag-free throw, talagang kung pwede, tumatong na doon sa guhit eh. Siya meron siguro mga isang dangkal no, off the free throw line. Doon siya tumitira, iba rin ang range niya eh. Oo, may sobra. Ito makikita natin na foul si Richard Lee. Kasi you know, Richard Lee, everybody knows that he's guarding. Sanay yan since before UST days, PBL days. Sa poste dumidepensa yan, no? Ngayon meron siyang babantayan sa wing. Siguro may hirapan siya ng konti, especially yung lateral moves. Oh, yan ang sinasabi natin. Kung hindi ka sanay na post defender, yan ang problema. Dahil lalabas siya. Sanay pa siya na post defender, no? Hindi siya sa wings dumidefend. Ito, may mismatch sa quickness dito. Ganda ng kilos na yun. Yun. Nakuha pa rin niya. Dennis Espino will take this one. Wala lang confidence doon sa tirang yan, pero good line, ano? O, saka walang open na open siya, no? Derek Brown, nabitawan ng bola. Natuluyan na nakuha ni Ato Agustin. 4-point lead para Santa Lucia. Kita mo naman ito, talagang hinihintay niya yung mga tao, mga kakampi niyang ma-open. Espino, naipit, hinuksak, wala. So 2 straight misses para kay Dennis Espino. And the lead of Santa Lucia down to 4 points. Brown will take it all the way! Paano pipigilin ito? Alphonsus Chua, 13 points. Nakita mo, palagay ko, pati ikaw, ng problema rito, no? Oo, grabe yung nilaro sa amin yan. Tumira pa ng 3 points siya ng seconds to go, eh. Ibang klase yung Derek Brown. Pagka nakakuha ng bola, mapunta sa basket, hindi napipigil. Saka nabababa niya yung bola, nababalik niya sa dating posisyon. Temple, tumawa from PNPD range. Wala akong tira sa labas, ha? Akala ko wala akong tira sa labas. Eto sa'yo. May dedication daw yun eh. Dedication, ha? Ito makikita natin, biglang nawala yung kalamangan dito ng kupunan ng Santa Lucia. Rebound na naman. Del Rosario. Sayang, hindi lang nakita, oh. Pwedeng i-outlet kagad. Ang i-field ng pass dito. Santa Lucia opting to go with the combination of Magsanok and Agustin sa backcourt. Agustin. Nakuha niya yung kanyang first step pero yung finish na wala, no? Oo, kasi sinalubong din siya. Kasi kaya niya umingi siya ng parang 2-man game dahil may mismatch sa kanya sa quickness dahil tumatawag sa kanya si Reyes, eh. Oh, Para sumalubong lang yung Brown. Marami nakakakalimot na itong si Ato Agustin was once or was an MVP dito po sa PBA 1992 nang kanyang ipanalo ang MVP nung naglalaro siya para sa San Miguel Beer. Oo nga, natatandaan ko pa eh. Nagkucoach ako sa PBA. Hindi pa ata ako nagkucoach sa Hindi ka PBA. pa, no, baka no? nasa UST ka pa no? 19 ano ba yun? 1992. 1992. Wala pa ako sa PBL. Pero atom bomb ang tawag dyan, di ba? Iba yung Ato Agustin pagka nakakakita ng range. Ito, si Boyd Fernandez. Ronnie Magsanok, lahat ng klase ng mga gwardiya through the years, tinapat na sa kanya. Lahat ng klase ng pagdidepensa, binigay na sa kanya. But hindi ko maintindihan kung paano talaga nakakalas ng partner natin na ito. Hindi, magaling. Saka yung ball handling drills niya talagang iba, no? So, yung siguro, pag nakikita ko, naging teammate ko yan. Grabe, dribble lang ng dribble. Saka nagdi-dribble lang hindi niya na tinitignan. Yung sinasabi nagdi-dribble lang hindi tinitignan ng bola. Nako-control niya yung bola. Ako, tinawagan ng illegal offense. Yung sinasabi nilang
nag-load ng tatlo dun Oo. sa labas nung Lahat sila free throw nasa line. labas, kaya hindi po pwede yun. Ang nangyari doon, yung alignment nila doon sa kanilang opensa, yung tatlo more than nandun sila sa ibabaw ng free throw line extended sa isang side. Bungkos-bungkos sila doon. Oo. Ito, merong mismatch kay Reyes dito, kaya pumusta yan si Ato Agustin. Kita ko. Tatawagan naman ng foul sa ilalim si Ato Agustin. May problema sila sa matchup dito. Reyes ang kailangang gwardyahan ni Ato Agustin. 8:42 remaining. 5-point lead para Santa Lucia. Nabasa nila kagad yung mismatch dito, kaya binibigyan nila si Reyes. Okay. Ito na, yun, magandang doble. Ayun, kita-kita na yung advantage na yun. At tignan natin kung anong gagawin. Hindi pa naman na cause for alarm dito kay Adonis Chera na magpalit ng tao. Pababayaan niya na yun, susubukan niya. Joe Temple, almost losing the ball. Foul ang itatawag kay Richard Yee. Kaya siguro ginagawa nila, hindi natin alam kung talagang yun ang pinagagawaan. Dumodoble itong si Del Rosario dahil lang kinukuha niya si Yee. So wala masyadong threat sa labas, kaya siya yung dumoble kanina, pero nakuha sa turnaround na itong si Reyes. Ang bilis din no? In-exploit na nila yung mismatch na yun. Kasi baka hindi na dumating ng palagi yun. Ito, tumatawag si Ronnie magsanok ng play. Looking for the input. Alam nilang kaya nitong kunin yung Richard. Lakas ng dala na yun. Saka kaliwa Saka kita mo yung ginawa niya, alam niya nakaka-depensa sa poste ito, malakas yung katawan nitong batang ko. Inilabas niya muna, tapos ginamit niya yung quickness niya para maiwan niya si Yee. Tapos kinaliwa pa. Kinaliwa pa. Tapos. At yung nangyari kay Juan Johnson, parang naging blessing in disguise. Ito na naman si Brown. Will get his own miss. Yun ang strength ng Brown. He never gives up on a shot. No, pagka nagtumira yan, asahan mo, susundan niya. No? Kaya maganda yung attitude. Ito si Temple showing us kung paano mag-finish. No? Lahat ata ng klase ng laro kaya nito. Ito taking it strong to the basket and finishing with the left hand. Natural na natural yung kanyang paglaglag ng kaliwa. No? Walang gatol kumbaga sa swabe. Swabing-swabe. Brown makes his first free throw. Si Brown nakakapagtala na ng 14 points sa ball game. Average is 32. Kita mo, parang di pa pinagpapawisan partner. Kaya pagdating ng third and fourth quarter niya, muusok yan. Magaling mag-pace ng laro niya. Samantala sa rebound, ako nakuha ni Boyd Fernandez. And they will earn second crack. So Brown, naging 3 points para sa kanya yung nangyari. So 16 points para kay Derrick Brown at meron 5 rebounds. Ito na, siya na nagdala ng bola, no? Yun ang kasarapan ng Temple, no? Yung all-around na skills niya. Kilala mo sila kay Limbot. Limbot will force this one. Dahil sa double team, pwede siyang pumick out ng Temple na open. Kita mo rin yan, partner. Open na open si Temple mo. Fernandez, ako, lumabas. Yun ang mga nakakahinayang. Sayang. Oo, science yun. Science. Yun na yung puntos na yun, no? Nasa loob na, luluwa pa no? Santa Lucia in a offensive duel with Pure Fruits dito. Brown will take it strong to the basket. Kaya sa tinawag na Flight 32. They should call a timeout right now. Eto't na kupunan po ng Pure Fruits waking up early dito sa ating second quarter. After being down by 11 points sa first quarter, they have tied the ball game 30-all. At meron tayong timeout. At ito pong timeout na ito brought to you by our friends from Philippine Airlines, with you all the way. Hindi tayo sumasakay pag bumabiyahe. Oo. Saka masarap dito pagka dito ka, ramdam mo may mga kaibigan ka sa aeroplano. Oo, talagang lahat ng iinumin mo dyan, familiar. Okay, kilala mo lahat. Oh. Oo, kilala ko na. Produkto ni Bong Tan. Oy, partner ko, nanonood ka na. Ba, anong ginagawa ni Bugoy ngayon? Ano ngayon? Hindi nag-golf. Wala na, hapon na. Hapon na, nanonood na ngayon ng laro yan. Partner, ang tawagan namin yan, Erap. Erap, dito katabi ko isang baliw na Erap po rin. Saka nakatayo na magkikita ka mo. Ito, makikita natin yung kilos nitong Derrick Brown. Ganyan yata kumilos si Bugoy, no? Balita ko magaling. Shooter yun. Oo, nakita ko na maglaro yun. Sa stock market, siya ang MVP. Yung liga dun sa mga sa eskwela, siya din ang MVP. Dahil shooter talaga. Shooter. Saka iba sabi nga nila, hindi, baka umi-score dahil pinagbibigyan ako pag nakita nyo naglalaro yung Bongdan. Grabe. Marunong mo tayo maglaro yun. Salbayo rin yun. Salbayo maglaro yun. Oh. Mabigat din palang kalaban yun. Mabigat din kalaban yun.
Eh, balita ko, may bago daw kayong gym. Kamusta ba? Ganda. Ha? Oh, yun. Mas maganda pa sa'yo, partner. Mamamasal tayo minsan doon, Agustin. Wala yung bunch. Ayan ang Del Rosario. Yan ang kasarapan ng Del Rosario. Isa sa pinakamahusay ng mga garbage collector ng Santa Lucia. Kita mo kanina si Limpot at si Spino, may marami silang finor shots against sa EJ5. Pero itong De Rosario talagang nag-ano siya eh. Nag-intay na. Oo, nag-intay talaga. Ito na naman yung mismatch nila. Here comes the double. Pero mabilis na yung reaction. Andun yung Brown, bumukas. And top by Ronnie Magsanok. Last touch yung Brown. Yung isa pang gustong-gusto kong virtue nitong Derek Brown, walang reklamo. Wala, kahit tawagan mo siya, hindi mo siya tawagan. Wala lang, okay lang siya. Yun ang temperament ng isang mahusay na player. Walang distraction. Oh, ito naman, Gerald Francisco. KD ko rin yan eh. Oh, USD boy din yan. At sa ating jockey briefs running time, 5 and 58. They go to Temple. Ito na. Doon pa rin change ng pace. Yung move niya papunta sa side, no? Sabi na ko, kailangan magbabahal ng malalaki nila dahil tumatakbo na sa transition. Richard G, sidestepping, isa pa. Nako, dalawang taga-USD. Kasama ko dito, taga-USD rin. Ba't sila maigli ang buhok? Ano na? Ba't sila maigli Hindi ang nila buhok? inabot yung uso yung mga bambok eh. Hindi nila inabot. Ako inabot ko tapos nila ako tumigil. 32-all ang ating score dito sa second quarter. And we have a ball game. Tablang Pure Foods at Santa Lucia. Bounce back into the game with Dunkin' Donuts. Sounds good. Tastes even better. 32-all ang ating score. 5 and 44 remaining sa ating first half. At ang komunidad ng Santa Lucia was off to a strong start. But ang Pure Foods, again, sinasabi natin importante sa Pure Foods so they can lock do yung first position dito sa ating Governor's Cup. First position, pag nakuha mo yung unang spot na yan, makakatapat mo yung pinakadulo sa standing. So, either Ginebra or Papcola yung kanyang madodraw sa quarterfinals. Pero maganda nga, pinag-usap natin magandang laban sa linggo yan. Championship. Championship. Kaya pala maraming humihingi ng ticket. Kaliwat kanan ng tawag sa bahay namin kung pwede daw maghingi. Hindi. Sabi ko, mahirap na manghingi ng ticket. Bibili natin yung ticket. Kasi nakalimutan ko, championship nga pala. Oo, championship ngayon niya. At sa mamaya, meron din pala tayo sa ating Gilbis Gin PBA 2-on-2 tournament. Meron tayong pares po sa atin ng semifinals. Tayo nakarating na sa ating semifinals. At mamaya po yan, after this ball game, samantala tabla tayo sa 32. Ito makikita natin si Limpot at trabaho to. Ayan na. Sa wakas, nakuha niya yung 2 puntos niya. Si Jun Limpot, 9 points. He has 7 doon sa ating first quarter. Makikita natin, sayang yung kalamangan nila. Biglang kinain talaga ni... Actually, itong si Brown talaga ang pumatay lahat eh, no? Oh, hindi na explosion. 18 points para kay Brown. Only 6 points and then 12 dito sa second quarter. 6 points sa first quarter. PJ File. PJ File, maraming nagsasabi na nag-improve na yung kanyang physique, yung kanyang kondisyon. Ngayon, kung ma-maintain yan o mas mai-improve pa niya, eh mas gaganda. Samantala, tinawagan ng traveling itong si Derek Brown. Actually, yan si EJ File, naging player ko yun nung high school no, sa UST dahil pero ang laki ng pinahit ninyo, talaga nag-ensayo yung batang yan. Ngayon siguro nakikita natin improvement yan. Meron pang Mabibigat yan, improvement no? yan. Oo, marami pa. Marami mga mahihirapan sa kanya dahil sa laki niya yan. Yan ang sinasabi natin, you cannot teach height. Ito si Jun Liporges Patrimonio, he fixed. Umatras ng konti, wala. Ang hirap, ang dilim yung paningin yun. Nakita niyo yung EJ File sa harap niya eh. Biglang merong nanilim yung ilaw sa likod eh, no? Jun Limpot trying to force the issue sa last play na yun. Basta makikita natin si wala doon sa loob. Ating Jackson Tiago lang. Oh! Yun, ang tatawag sa kanya. Oo. Sayang eh, may bola na eh. May bola ka na. Yun naman ang mali. Yung paninira muna bago yung laro, no? Yun ang mali ginawa ni Jack. Kasi that's sure 2 points, no? Kasi 80% siguro makakashoot sila doon. Saka on the break na sila. Ito yung rebound. Na makukuha niya yung bola, glancing, ayun no? Tatawagan talaga siya doon. Dahil tumingin, kung hindi siya tumingin, baka bibigyan siya ng referee ng benefit of a doubt. Oo. Pero dahil nag-glance siya sa kanan niya at sa kanya itinukod yung siko niya, natawag sa kanyang offensive foul. And from the corner, si Alvin Patrimonio sa harap ni Jun Limpot. Ito, dinodouble team na nga si Jackson Tiago, pero nakaligtas na sa double team. Francisco will take this again. Oh, walang respeto ngayon. Ang schedule ng ating Gilbis Gin 2-on-2.
Alaska kontra sa Tanduay. Kung ganda niyan. Hanggang sa todo ba naman, nagkakatapat pa talaga kayo? Oo, siyempre. Talagang mahal na mahal din isa, eh, no? Kahapon magkasama kami ni Coach Steve ko dun sa, sa clinic sa atin eh. Yung nakikita Newell. Samantala from the outside, Boy Fernandez from PLDT range. 37 agaw. And Brown will take off. Nakita ko sinubo yung bola sa iba. Nawala lang. Kanina pa ginagawa sa kanila yan, no? Every time na nakashoot itong kukunan ng Pure Foods, talagang may pressure sila, tumatrap sila. Saka kitang-kita yung yung inbound pass na yun. Ayun yung Brown, no? Nilapag yung bola halos sa labi ng ring. Saka walang sumalubong sa bola, lahat sila nasa kabilang side. Kaya, nobody meets the ball. Talagang inintay nila dumating yung bola sa kanila. Kaya itong si Brown, nakagaw ng ganun-ganun na lang. Simpleng-simple from Brito. Ayan, no? Tignan nyo yung paa ni Derek Brown. Kung ayan, ang layo niyan. Doon niya sinisipat yung free throw. Kung saan siya nakatayo ngayon, ayan, yung free throw line, hindi siya eksakto doon. Ang layo. Hindi lang pala isang, di ba, erap yung yung diferensya. Halos isang paa yan. Ang laki. Oo, malaki yung ano niya, no? Pulgada pa yun, ha? Oo. iba rin umulgada itong bata natin to, ha? Ganda naman. Pero ando si EJ5. Yun lang sinasabing nadayo. Hindi na kailangan tumalon, eh. Iangat mo yung kamay mo, tinatakpan mo na hanggang net. Ayan po si Sinupal na galong-galong na lang, no? Simple ni EJ File. Yan ang sinasabi na kung ito si EJ File, itutuloy lang yung kanyang dedication sa pagpapakondisyon. Nako, mahirap kalaban itong batang ito. Temple trying to up fake. Brown, ang tuloy ng Brown, hindi ko makagat sa fake na. Nako, sayang, ganda na kilos. Yung EJ File, alam natin nag-i-improve dahil tumatalo na eh. Oo, tumatalo na. Siguro pag nag-wait pa yung batang yan, nako, ang ganda siguro. Maganda yung sinabi ng Tom Newell, no? Nakasama niya kapo doon sa coaching clinic na sinasabi mo rin sa Ateneo. Isa sa mga napansin niya rito at saka isa sa mga dapat daw gawin ng mga big men natin, kailangan ng strength conditioning. Kailangan to strengthen yung... Ito si Dennis Espino, ang lakas ng katawan niya, pero natural eh. Kung madadagdagan pa niya ng konti. Alam natin nagwo-workout, pero anong program ang meron sila sa pag-workout? Brown. It's yung labi, yung isang bata na kailangan natin bigyan ng pansin sa pagpapakondisyon, yung makakalaban niya sa linggo. Yung Daniel Defonso. Daniel Defonso. Hindi, masipag na bata na nakikita ko minsan sa gym yan. Kahit mag-isa siya, nag-weights. Parang yung isang player ko ngayon, si Michael, ganun din. Ganun na rin, natuto na rin. Oo, pati si San Elbrado, ito mo, lalaki ng katawan niya. Naiintindihan nila yung importance ng pagpapakondisyon. Samantala ito si Joe Temple, kondisyon! Wala akong tira sa labas. Wala. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi na ako magsasalta pa ko. 16 points on 2 shots from PLDT range. Yan si Joe Temple. Kaya grabe assist nila, no? EJ File. Yun na lang ang kailangan i-improve ni EJ File. Saka tumatakbo, ha? Oo, tumatakbo na siya, no? Hindi ko nakikita yung kanilang in-employ na trainer. Andyan sa likod pala yung kanilang personal trainer, no? Na kinuha nila na nasulat nga ni Ginito pero yung pangalan niya na ligtas kukunin natin uli. Kasi palpal. Suhat ko sa play na yun. Meron na siyang tira dito sa kanan, isiniksik pa niya. Isiniksik niya pa, oh. May mga player talagang gano'n eh, no? Ayaw sa maluwag. Gusto sa masikip. Huwag kang magulo. Baka ma-MTRCB tayo. Naku, ito talaga. Iayos mo. Hindi, ganun talaga. Ayaw nga nila ng madali. Gusto nila yung mas mahirap na tira. 39 all ang ating score. Pure Foods, tabla sa Santa Lucia. Motolite, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. Edmond Reyes sa free throw line. Kanyang unang pagpunta. Ba, taga-UST nga rin pala ito, no? Oo, taga-US ganun yan. Yan ang talagang yung history ng batang yan. Nag-umpisa yan sa Intrams. Doon siya na-discover. Sa Intrams nag-umpisa, kasama namin. Siyempre, mas ahead kami sa kanya. Tapos nakapaglaro ng varsity, hanggang dire-diretso na. Kalahin mo, makarating siya ng PB. Naglalaro rin lang ng intrams, ha? Oo, naglalaro lang sa Intrams. Saka napakabait na batang yan. Saka iba magtrabaho din sa ilalim. Hindi nga lang masyadong makakuha ng major minutes, no? Dahil kasama niya doon sa rotation. Patrimonio, kasama niya rin si Ray Evangelista. Tapos ngayon, nagkaroon pa ng bata itong si Richard Yee.
Samantala, nagkaroon ng violation ng kupunan ng Santa Lucia, backing si Jack Santiago. Siya nga pala sa darating pong November 9, Tuesday, ikalimang anibersaryo ng Blow by Blow gagawin po sa Montaño Hall, Cavite City, at ang atin pong main event ay ang Super Flyweight Championship ng bansa. Ray Liagas kontra kay Lee Escobedo. Itong partner namin dito, ito nag-reintroduce sa amin sa boxing. Pamula nung na-introduce kami nila Willie Marcel, nag-enjoy na kami, hindi na kami umalis pa kami. Oo, lahat kayo. Ang ganda ng pakondisyon. Iba talaga ang boxing. Pati yung mga player mo, balita ko, yun ang ginagawang pakondisyon. Lahat, no? Lahat sila karamihan sa kanila. Siguro mga 8-9 na ngayon na regenerative training nila. Mapakita sa'yo na yung talagang boxing, iba ang pakondisyon. Si Oscar De La Hoya, meron siyang sariling programa sa cable, no? Natuturo siya ng basic na boxing, no? Walang patama, pero yung exercise niya. Exercise lang. Tapos kung titignan niyo yung Taibo, yung sikat na exercise sa Amerika na hanggang ngayon pinagkakaguluhan, ang fundament ng basics nun boxing din Temple, wala hong boxing basics yan. And so is Dennis Espino. Nagulat siya. Pero yun, hindi nila na-box out. Oo, hindi siya, pero lumayap siya doon na nawala siya sa balance. Hindi natin alam kung ano nangyari doon, kung may humawak sa kanya, no? May paan nakalusot. Oo, tingnan natin kung mayroong paang nakalusot doon. Nawala siya sa balanse si Joe Temple, and Joe Temple was asking for a foul. Pero maganda kung nabitawan niya yung bola doon, nasakto dito kay Dennis Espino. Pure Foods up by 2 points sa free throw kanina ni Enres and Espino. Naipasok yung kanyang unang free throw. Ito yung drive ni Joe Temple. Ayun, no, natamaan niya yung paa ni Brown. Tapos may konting tulak. May tulak pa, no? Kaya ang layo ng itinapon. Second free throw. Pasok para kay Dennis Espino. Under 2 minutes actually. 1 minute and 80 na lang po ang nalalabi dito sa ating first half. Dito parang automatic ang offense dito ng Pure Foods. Gusto nilang umiscore, bibigay kay Brown. Tatawagan si Jun Limpot ng foul against Boyd Fernandez. Sinalya niya, dati niya rin kasama, ang tagal din nila nagsama. Binigyan niya ng balikat si Boyd Fernandez. Ito si Boyd Fernandez talagang pagka nagpa-apekto ka sa laro nito, patay ka no? Ito yung mga tipong player na pag nakakalaman mo sa labas, pikuntalo. Oo. Talagang yun ang style niya. Aalisin ka sa elemento mo Oo, talagang babangga-banggain ka, gano'n. Kung napikong ka, kasama sa basketball yan, no? Isa sa pinakamatigas sa player. Isa rin magandang storya no, kung pag-uusapan. Knee injury bago siya sumampa sa PBA no, nung sumampa siya rito, nasira ang tuhod niya but came back no, at ngayon ang ganda pa ng pwesto niya. Partner, nakalaban ko pa yan. Natatandaan ko pang uniforme nila, USA. Nung nasa UST ako, nakalaban ko pa yan. USA. San Agustin kasi. Oo, parang gano'n. Sa Bacolod. Bacolod nga ang pinanggalingan ito si Boyd Fernandez. Doon galing. Doon magaling Oo, sa Bacolod. Natikman mo yung talaba ron? Machoy. Hindi, natikman mo yung ano doon, yung talaba nila. Oo, At saka yung pamatay na chicken Bacolod. Oo, chicken Bacolod. Ito na naman to. Makikita mo yung kilos, oh. Na pinball, wala. Ang bola tumama doon sa ibabaw pero sinabi ng mga referees, let go yan. Patrimonio will slice. Ayan na. Sa labas ako maglalaro. Ito na yung Pure Foods. Hintayin mo sa labas, sa loob pupunta. Patay ka. Kita mo, lamang kagad sila ng 4 dito, no? Sandali lang. Espino will try to post up. Kontra, pero hindi, bumalik na sa sarap. Ni double team, Falcasados is open. Wala, ito EJ File, no? Ayan, kita mo yung EJ File. Nakakapag-stretch out pa para sa rebound. And si Brown, nagtinikling. No look pass to Patrimonio. Patrimonio will try to finish. Pag nga nagkakaroon, si Jack Santiago at si Patrimonio, iisang skwela pinanggalingan niya. Mapuwa ata sila pareho, no? Parang silang mapuwa. At isa sa, hindi, yun ang isisiguraduhin natin kung nag-abot man sila, alam ko, iba ang relation nila. Talagang hindi siya ganun kalapit, no? Pero may malaking respeto yung Jack Santiago para kay Alvin Patrimonio. Pag galing ka sa Mapua, tapos Patrimonio galing sa Mapua, yung respeto talaga doon, di ba? Patrimonio missing his first free throw. Isa sa pinakamahusay na free throw shooter natin. Ito siguro sa karir niya. Hindi bababa ng 84% ang kanyang free throw shooting. No? Kasi tanda mo, partner, nung unang dating dito niyan, sa ilalim lumalaro, pag na-foul talagang dyan sa linya kumukuha ng puntos niya. Diretso ang kamay Alvin Patrimonio. Still the heart and soul nitong Pure Foods. Santa Lucia can take the last shot dito. Ayan, si Boyd Fernandez and Jack Santiago. Naku, ang ulit talaga, no? Oo. Talaga nahihirapan si Jack magbaba ng bola, kaya alam nilang ang Pure Foods yun, kaya pinapipressure nila ng gusto. But if it's Ronnie Magsanok, binibigyan nila konti ng distansya dahil may iiwan sila doon dahil sa yung
Yung ball handling niya maganda, no? Mas lamang siya sa skills dyan sa pagdating sa pagbaba ng bola. Espino, dinala sa labas si EJ File, and he converts before the pass to Sanz to end the first half. May po ni Alphonsus Juan, mabibreak sandali. Samahan niyo si Chiki at si Anthony sa ating halftime show. At siyempre, ang ating Adidas halftime report. Ang ating halftime, ang ating PBA mailbox.